si Paolo Abilino, nag-chat kasi siya or nag-tweet rather. So sabi ni Paolo, sabi ni si Kimi pala muna. So ni-retweet ni Paolo yung tweet ni Kimi. 'Di ba? So sabi dito ni Kimi, ayan, maraming salamat po sa pagmamahal at pagsuporta nyo sa aming palabas. Reading all your comments and reviews every episode. Salamat po talaga. Though napanood na siya sa iba't ibang platform, first sa Prime Video last year, still sa I Want 7 Days Ahead. O, di ba? So, pero naputol dito, 7 Days Ahead end. Ayun. And ngayon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, Live, All TV2 and A to Z, kumbaga, The Alibay is everywhere. Kahit saan ka lumingon, saang platform, mapa TV, I Want TV, and Prime, nako, puro Alibay umuulan. I am very grateful that no matter what platform nandyan po kayo para suportahan kami. Maraming salamat po. Heart is full. So ayan mga chika, dami nga natutuwa rito. Nirepost yan ni Paulo So andito lang kami, hindi magsasuportahan kayo ni Pao dahil mahal na mahal namin kayo. Yunbets, si Madam Jang, di ba to? Congratulations sa inyo dalawa ni Paulo Abilino. Hindi kayo magsasama panoorin at suportahan kayo. Ang galing-galing natin mga Kim Paulandia. Kudos sa ating lahat. Let's continue watching until the end. Okay, para siya nakasama panoorin, promise. At may wedding ring pa nga dito at may bride na smiley. Okay. So, chika, sabi ni Paulo dito, salamat sa mga sa lahat ng sumubaybay sa unang linggo ng The Alibay, ang buong katotohanan. Excited na ba kayo sa mga susunod na episodes? So, syempre naman. Sabi ko na nga, si Madam Jang diyan si Yunbets eh. Kasi, alam ko dahil yung nagme-message sa akin si Yun. Ayan si Madam Yunbets. Ayan. Ito si Madam Jang D. Yung picture niya si Kimi tsaka si Paulo. Ayan So mga kachika, ayan, ang daming natutuwa kay Kimi. KP Project, sapat na. Okay, you're welcome, love for me. Hindi nakasama panoorin The Alibay. So mga kachika, actually akala ko eto na yun. So at first, akala ko tapos na yung kulitan. Hanggang dito na lang pala yun. So sabi ko, nakakabitin. Sabi ko, nakakabitin naman. Sabi ko, parang ang bilis naman ng kulitan nilang dalawa. And then suddenly, mga kachika, doon ko nga nakita si Kimi, nakikipagkulitan pa rin pala. So, kachika si Kimi. Ayan, natin Sorry sinisipon ako eh. Ayan, so nag-tweet si Kimi, sunod-sunod mga kachika. So, nag-tweet si Kimi kanina. Nag-tweet siya sa Chowking po. Saan masarap ang halo-halo? Rod Magaru. Sabi niya sa Chowking po. Sakto naman mga kachika, merong post sa kanyang Instagram account at yun nga ay sa Chowking. Can you rest for 15 minutes? Alright, thank you. Can you rest for 15 minutes? Diba? Halo-halo. Magaling si Kimi mag-endorse mga kachika. Wala na akong ex-kachika na suspended ako. Allah. Mag-register ka ulit. Ayan. Si Queen Catherine, ito yata si Queen Catherine si Wena Peña Baichong. Si Queen Catherine yata ito eh. Ayan Ayan, Queen Catherine. Si Queen Catherine yata ito si Wena Peña. Ito si Kimi. Panoorin ulit natin. Do you still remember the very first moment that changed your life? Di ba? Tingnan niyo yung iniinom. Halo-halo. Halo-halo. Alright, thank you. Do you still remember the very first moment that changed your life? Ako kasi, when I was a teenager, nung sumali ako sa isang bahay na amazing. And the big winner is Kim Chiu. Diba? Winning that moment. Pati mga kachika, yung pagkapanalan niya sa PBB, di ba? Ano siya dito, throwback, di ba? Honestly, I didn't know yet what my life would become after. I'm very grateful na up to this day, naalala pa rin siya ng mga tao. I think it's not because of winning. It's about the journey, and it's about the beginning of everything.
from a simple girl from Cebu to the life I have. Uy! Ang ganda naman dito ni Kimi, mga kachika. Gusto ko to. Teka lang, screenshot natin ha. Grabe, para siyang ikakasal dito, guys. Di ba? Parang ikakasal kasi tanggalin lang yung corona para siyang ikakasal. Oh. Di ba? Ganda oh. So, ayan mga chika. Kapa, just like the iconic Chowking Halo Halo Supreme. 13 sangkap sarap, your classic 13 sangkap favorites all sarap. together in a cup. So, yun mga kachika, kaya siguro si Kimi bumanat siya rito ng chingpo. At yung pinaka gusto kong part dito, kasi 'di ba si Paolo, ni-retweet niya yung tweet ni Kimi. Tapos, si Kimi, ni-retweet niya naman yung retweet na ni Paolo Villar. Retweetan sila ng retweetan. Okay, so, eto mga kachika, oh, sabi ni Kimi, bonjour. Bonjour. 'Di ba? So parang syempre bonjour yan yung parang hello yata yan, 'di ba? Sa France, sa Paris, yan yata yung salita nila ng pagbati. Bonjour. Bonjour. So bonjour ni Kimi si Paolo. Ngayon, ang pinagtataka ko, nagbobonjour si Kimi, parang inaasar niya ba si Paolo? Or parang gusto niyang sabihin or iparating sa atin na nasa Paris din siya. 'Di ba? Parang ang broad kasi nung pagkaka-bonjour ni Kimi. Kasi dalawa lang yan eh. Magbo-bonjour ka, bonjour. Magbo-bonjour ka, bonjour. Kung meron tao na sinasabihan mong nasa Paris or ikaw din nasa Paris ka. Diba? Yan actually yung mainit na tanong hanggang ngayon. Dito nabasa ko, si Kimi ba ay nasa Paris ngayon? Kasi nagbobonju siya. Diba? Ayan o. Yung emoji mo, Kimi, naalala ko nung tinuruan ka ni mama mo na sumayaw labas dila daw pang akit. Pero sabi mo, tika mama mo na hindi na ako mukhang nang-aakit dyan, mukha na akong sinasabihan. Nagparamdam din. Salamat. Miss you both. Early dinner na para wala storbo sa panonood. Sa TV kahit maiwan TV, sobrang ganda din at tindi na actingan nyo dito. Feeling ko mga kachika, nakaramdam yung Kim Pao. Na remember during our content yesterday, medyo natakel natin yung actually si Sir, saan ba to na mention? Si Sir Ray Pumalo yata yung nag-mention nun. Yung drop of viewership or fluctuating number of viewership. Ang meaning niyan mga kachika, ang ibig sabihin niyan is bumababa, okay, yung current ng mga viewers and watchers siguro okay nung The Alibay. Nangyari, tawag dito, nakaabot siguro yan kay Kimi tsaka kay Paolo. Diba? Siguro narinig nila yung balita na sobra-sobra naman yung ginagawa nating pang-torture sa mga Kim Pao fans. Grabe naman yung parang sobrang pamis naman yung ginagawa natin. Grabe naman yan, Kim. Grabe naman yan, Pao. Tingin ko hindi naman nila deserve na hindi tayo magparamdam. So, in their own little way, in their own small way, nagparamdam sila. 'Di ba? Kaya nga mga kachika, lately, sunod-sunod yung atake ng mga bashers. 'Di ba? Kung mapapansin mo, lately, yung mga bashers, yung DTT na yan, grabe, mga ano nila, yung mga atake nila kay Kimi tsaka kay Paolo, sinasamantalan nila habang wala, okay, yung Kim Pao. Sinasamantalan nila na banatan ng banatan, sabihan ng mga offensive words, sabihan ng mga bagay, mga salita na hindi nakakatuwa. Mga kachika, again, Tuwang-tuwa ang fans ng samantalahin tambalang yung mga Kim oras na Pao wala sila. matapos magparamdam si Paulo Avellino sa pamamagitan ng isang simpleng repost, pero sapat na iyon para kiligin ang marami. Ang nasabing repost ay agad napansin ng mga tagahanga, lalo na't matagal-tagal ding naging tahimik si Paulo pagdating sa mga ganitong gestures.
Dahil dito, maraming fans ang nagsabing, crumbs man ito, malaking bagay pa rin dahil nagpapakita ito ng suporta o koneksyon kay Kim Chiu. Sa social media, umapaw ang kilig reactions. May mga nag-tweet pa na buhay ang Kim Pao, habang ang iba naman ay umaasang mas madalas pa ang ganitong paramdam mula kay Paulo. Sa mundo ng showbiz kung saan maliit na galaw ay napapansin, malinaw na kahit simpleng repost lang, kaya nitong pasayahin ang fans at buhayin ang excitement sa tambalang Kim Pao. Sa totoo lang, ganitong klasing balita ay classic example ng kung gaano kalakas ang fan culture sa showbiz, lalo na kapag may sikat na love team tulad nina Kim Chiu at Paolo Avellino. Yung simpleng repost ni Paolo, normal lang iyon kung tutuusin, isang maliit na social media action. Pero dahil invested ang fans sa Kim Pao, nabibigyan ito ng mas malalim na kahulugan. Para sa kanila, hindi lang siya repost, parang signal o patunay na may espesyal na koneksyon. Dalawang anggulo ang pwedeng tignan dito. From fans' perspective, nakakakilig talaga. Kahit maliit na interaction, nagbibigay saya at hope. From a neutral standpoint, medyo overinterpreted siya. Wala naman talagang malinaw na confirmation ng kahit ano, gesture lang siya. Hindi naman masama ma-excite basta grounded pa rin sa reality. Sa huli, trabaho pa rin ito at public persona sila. Pero aminado ako, nakakaaliw panoorin kung paano nabubuo ang kilig sa mga ganitong simpleng bagay. Kung susuriin ng mas malalim, itong balita tungkol sa simpleng repost ni Paolo Avellino na ikinatuwa ng Kim Pao fans ay maliit na pangyayari sa surface. But actually, marami itong sinasabi tungkol sa dynamics ng fandom, showbiz culture, at kung paano nag-i-interpret ang audience ng mga galaw ng celebrities tulad niya at ni Kim Chiu. Una, makikita dito kung gaano ka-invested ang fans sa tambalang Kim Pao. Hindi lang sila casual viewers, emotionally invested sila. Kaya kahit isang repost lang, nagiging event siya. Sa mata ng iba, trivial ito. Pero sa fans, parang continuation ito ng story na sinusubaybayan nila. Para bang bawat galaw ay may narrative value. Parang teleserye na hindi natatapos sa TV, lumilipat sa real life at social media. Pangalawa, ipinapakita rin nito kung paano nag-evolve ang showbiz. Noon, interviews, TV guestings at projects lang ang basihan ng kilig. Ngayon, social media na ang battlefield. Isang like, comment or repost, pwedeng mag-trend, pwedeng magtaingay ng fandom. Ibig sabihin, mas naging interactive ang relasyon ng artista at fans, pero kasabay nito, mas nagiging prone din sa over-analysis ang bawat galaw. Pangatlo, interesting din na si Paulo, na kilala sa pagiging relatively private at low-key, ay nagiging source ng excitement sa ganitong paraan. Dahil hindi siya madalas magpakita ng fan service, mas tumitimbang ang bawat maliit na aksyon niya. Parang scarcity effect. Kapag bihira, mas pinapahalagahan. Kaya yung repost niya, kahit simple lang, parang big deal sa fans. Pero kailangan ding tignan ng kabilang side. May tendency ang fandoms na mag-project ng meaning kahit wala naman talagang malinaw na intensyon. Posibleng ang repost ay simpleng suporta lang, professional, friendly, o kahit random lang. Hindi natin alam ang totoong dahilan maliban sa kanya. Kaya kung minsan, nagiging exaggerated ang expectations na pwedeng magdulot ng disappointment kapag hindi natupad. At dito pumapasok ang reality check. Ang love team sa showbiz ay kadalasang bahagi ng trabaho. Oo, may mga pagkakataon na nagiging totoo ang feelings, pero hindi ito automatic. Kaya mahalaga pa rin na i-separate ang on-screen chemistry sa off-screen reality. Sa kabila nito, hindi rin naman dapat i-dismiss ang saya ng fans. Sa isang paraan, harmless joy ito. Nakakabuo ito ng community, shared excitement at positivity. Sa mundo na madalas stressful, yung kilig, even from a repost, nagiging maliit na source ng happiness. Sa huli, itong balita ay hindi lang tungkol sa repost. Ito ay tungkol sa kung paano tayo, bilang audience, ay naghahanap ng koneksyon, kwento at emosyon sa mga iniidolo natin. At kung paanong sa digital age, kahit pinakamaliit na galaw, ay pwedeng maging malaking usapan. Kaya valid na kiligin basta may konting balanse din.
Enjoy the moment, pero wag masyadong mag-assume ng higit pa kung ano talaga ang ipinapakita. Kung susuriin ng mas malalim, itong balita tungkol sa simpleng repost ni Paulo Avellino na ikinatuwa ng Kim Pao fans ay maliit na pangyayari sa surface, but actually, marami itong sinasabi tungkol sa dynamics ng fandom, showbiz culture, at kung paano nag-i-interpret ang audience ng mga galaw ng celebrities tulad niya at ni Kim Chiu. Una, makikita dito kung gaano ka-invested ang fans sa tambalang Kim Pao. Hindi lang sila casual viewers, emotionally invested sila. Kaya kahit isang repost lang, nagiging event siya. Sa mata ng iba, trivial ito. Pero sa fans, parang continuation ito ng story na sinusubaybayan nila. Para bang bawat galaw ay may narrative value. Parang teleserye na hindi natatapos sa TV, lumilipat sa real life at social media. Pangalawa, ipinapakita rin ito kung paano nag-evolve ang showbiz. Noon, interviews, TV guestings at projects lang ang basihan ng kilig. Ngayon, social media na ang battlefield. Isang like, comment or repost, pwedeng mag-trend, pwedeng magpaingay ng fandom. Ibig sabihin, mas naging interactive ang relasyon ng artista at fans, pero kasabay nito, mas nagiging prone din sa over-analysis ang bawat galaw. Pangatlo, interesting din na si Paulo, na kilala sa pagiging relatively private at low-key, ay nagiging source ng excitement sa ganitong paraan. Dahil hindi siya madalas magpakita ng fan service, mas tumitimbang ang bawat maliit na action niya. Parang scarcity effect. Kapag bihira, mas pinapahalagahan. Kaya yung repost niya, kahit simple lang, parang big deal sa fans. Pero kailangan ding tignan ang kabilang side. May tendency ang fandoms na mag-project ng meaning kahit wala naman talagang malinaw na intensyon. Posibleng ang repost ay simpleng suporta lang, professional, friendly o kahit random lang. Hindi natin alam ang totoong dahilan maliban sa kanya. Kaya kung minsan, nagiging exaggerated ang expectations na pwedeng magdulot ng disappointment kapag hindi natupad. At dito pumapasok ang reality check. Ang love team sa showbiz ay kadalasang bahagi ng trabaho. Oo, may mga pagkakataon na nagiging totoo ang feelings, pero hindi ito automatic. Kaya mahalaga pa rin na i-separate ang on-screen chemistry sa off-screen reality. Sa kabila nito, hindi rin naman dapat i-dismiss ang saya ng fans. Sa isang paraan, harmless joy ito. Nakakabuo ito ng community, shared excitement at positivity. Sa mundo na madalas stressful, yung kilig, even from a repost, nagiging maliit na source ng happiness. Sa huli, itong balita ay hindi lang tungkol sa repost, ito ay tungkol sa kung paano tayo, bilang audience, ay naghahanap ng koneksyon, kwento at emosyon sa mga iniidolo natin, at kung paanong sa digital age, kahit pinakamaliit na galaw, ay pwedeng maging malaking usapan. Kaya valid na kiligin basta may konting balanse din. Enjoy the moment pero wag masyadong mag-assume ng higit pa kung ano talaga ang ipinapakita. Kung susuriin ng mas malalim, itong balita tungkol sa simpleng repost ni Paulo Avellino na ikinatuwa ng Kim Pao fans ay maliit na pangyayari sa surface, but actually, marami itong sinasabi tungkol sa dynamics ng fandom, showbiz culture, at kung paano nag-i-interpret ang audience ng mga galaw ng celebrities tulad niya at ni Kim Chiu. Una, makikita dito kung gaano ka-invested ang fans sa tambalang Kim Pao. Hindi lang sila casual viewers, emotionally invested sila. Kaya kahit isang repost lang, nagiging event siya. Sa mata ng iba, trivial ito. Pero sa fans, parang continuation ito ng story na sinusubaybayan nila. Para bang bawat galaw ay may narrative value. Parang teleserye na hindi natatapos sa TV, lumilipat sa real life at social media. Pangalawa, ipinapakita rin nito kung paano nag-evolve ang showbiz. Noon, interviews, TV guestings at projects lang ang basihan ng kilig. Ngayon, social media na ang battlefield. Isang like, comment or repost, pwedeng mag-trend, pwedeng magpaingay ng fandom. Ibig sabihin, mas naging interactive ang relasyon ng artista at fans, pero kasabay nito, mas nagiging prone din sa over-analysis ang bawat galaw. Pangatlo,
Interesting din na si Paulo, na kilala sa pagiging relatively private at low-key, ay nagiging source ng excitement sa ganitong paraan. Dahil hindi siya madalas magpakita ng fan service, mas tumitimbang ang bawat maliit na action niya. Parang scarcity effect. Kapag bihira, mas pinapahalagahan. Kaya yung repost niya, kahit simple lang, parang big deal sa fans. Pero kailangan ding tignan ng kabilang side. May tendency ang fandoms na mag-project ng meaning kahit wala naman talagang malinaw na intensyon. Posibleng ang repost ay simpleng suporta lang, professional, friendly, o kahit random lang. Hindi natin